Naging yelo ang buong mundo sa pahayag ng Iran na humahawak sa mga ugat ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi kami titigil. Ang mga bansang lalaban sa Iran ay aming pasasailalim sa walang kondisyong pag-atake. Ang gobyerno ng Iran ay naglunsad ng isang walang ulirang digmaan sa pagwasak ng infrastruktura na kinidnap ang pandaigdigang logistik at hegemonya ng enerhiya higit pa sa simpleng alitan sa teritoryo. Sa gitna ng walang takot na pamunuan ng Iran, biglang kumalat ang isang pambihirang bulong. Huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Ayon sa datos na inilabas ng Global Firepower ng Amerika, naungusan ng Pilipinas ang Canada, Germany at ilang bansa sa gitnang silangan at matapang na nakakuha ng ika-5 puwesto. Bakit kinatatakutan ng Iran ang Pilipinas? Kahit na sinasabing kayang kalabanin nito ang Amerika, ang numero 1 superioridad militar sa mundo. Ang nakakatakot na katangian ng bansang ito ay nakatago sa likod ng mga numero. Ito ay naranasan namin ng personal. Ano nga ba ang tunay na anyo ng Pilipinas na kinatatakutan ng Iran? Ilalantad namin ngayon ang buong kapangyarihan ng Pilipinas na humahawak sa hegemonya ng sitwasyon sa gitnang silangan. Bago simulan ang kuwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like para maging lakas ng aming produksyon. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas, laban. Ang briefing sa araw na iyon ay binalot ng mabigat na katahimikan mula pa sa simula. Ang isang batang analista na nakaupo sa dulong upuan ay dahan-dahang nagbukas ng isang maliit na file sa sulok ng screen. Ito ay isang impormal na dokumento na nakalap sa pamamagitan ng panloob na impormasyon mula sa Iran. Ang nilalaman ay maikli at ang pinagmulan ay hindi malinaw. Hindi pa ito ganap na napapatunayan kung paano ito nakuha. Gayunpaman, inilatag ito ng mga miyembro ng grupo sa mesa. Ang sentro ng dokumento ay isang pangungusap lamang. Huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Naglakas loob ang isang miyembro ng grupo. Ito ay isang usap-usapan na kumakalat sa loob ng Iran. Hindi malinaw ang pinagmulan, ngunit paulit-ulit itong nakumpirma sa maraming ruta. Masyadong madalas itong lumalabas para balewalain. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape at maikling sinabi, ang naniniwala sa bulong sa larangan ng digmaan ay mamamatay. Wala tayong oras para maglaan ng resources sa mga walang basehang usapan. Susunod na agenda. Sa gayon, ang pangungusap na iyon ay inalis sa talakayan ng pulong. Tila inalis. Ngunit sa isang kakaibang paraan, ang pangungusap na iyon ay hindi umalis sa aking isip sa buong araw. Habang kumakain ng tanghalian, habang nagbabasa ng isa pang ulat sa hapon at maging sa elevator pa uwi, ang mga salitang iyon ay tahimik na sumusunod sa akin. Sa digmaan, ang mga bulong ay karaniwan. Maaari itong maging kasangkapan ng psikolohikal na digmaan o isang ilusyon na nilikha ng takot. Sa loob ng 25 taon, sinala ko ang hindi mabilang na impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Ang pangungusap na iyon, na walang batayan o konteksto, ay tila humahawak sa aking bukong-bukong at hindi bumibitiw. Ang sitwasyon sa labanan ay mabilis na lumala. Ang mga abnormal na senyales ay nagsimulang lumabas bilang data sa mga Chinese-made air defense system na ginagamit sa isang partikular na rehiyon sa gitnang silangan. Sa simula, inakala namin na ito ay problema sa kasanayan ng operating personnel. Siguro ay hindi pa sanay ang mga lokal na sundalo sa paggamit ng bagong kagamitan. Sa pangalawang pagkakataon, inuri namin ito bilang sensor error dahil sa lokal na klima at topografiya. Ngunit habang dumarami ang mga ulat sa pangatlo at pang-apat na beses, ang dalawang paliwanag na ito ay hindi na matatanggap. Ito ay hindi lamang problema sa pag-angkop sa kapaligiran. Ang rate ng tagumpay sa pagharang ng sistema mismo ay bumaba sa mas mababa sa 55% ng inaasahang halaga at ito ay nangyayari ng sabay-sabay sa tatlong magkakaibang larangan ng digmaan. Maingat ang boses ng analista. Tiningnan kong muli ang mga numero. Ito ay error. Mali ang kapaligiran ng pagsukat. Ulitin ninyo, 3 beses naming sinuri. Ang resulta ay pareho. Binalot ng katahimikan ang silid, 55%. Hindi lang ito nangyayari sa isang rehiyon. Ito ay isang halaga na karaniwang lumalabas sa iba't ibang larangan ng digmaan, iba't ibang operating environment at iba't ibang kondisyon. Sumandal ako sa aking upuan at ipinikit ang aking mga mata sandali.
Hindi ka panipaniwala na ang air defense system na binuo at iniluluwas ng China sa loob ng ilang dekada ay gumuho ng husto sa praktikal na labanan. Ito ay hindi lamang isang teknikal na depekto, ang pundasyon ng disenyo ay iba. Ang pagkakaiba ng mga numero sa laboratorio at ang aktwal na numero sa larangan ay nagpapahiwatig na ang sistema ay hindi talaga dinisenyo para sa praktikal na labanan sa simula pa lang. Isinulat ko ang unang numero ng pagkabigo sa pagharang sa gilid ng screen at naglagay ng isang question mark sa tabi nito. Ito ang unang pagkakataon sa aking 25 taong karera na nakakita ako ng ganoong question mark. Sa hapon ng araw na iyon, habang sinusuri ko ang datos ng export trend ng kagamitang pandepensa na ibinigay ng isa pang grupo, napansin ko ang isang takbo na pumukaw sa aking pansin. Ito ay isang talhanayan na naglalaman ng kasalukuyang estado ng mga kontrata sa pag-angkat ng armas sa gitnang silangan, nakagrupo, ayon sa rehiyon at bansa. Ngunit isang partikular na pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Sa una, pinadaan ko lang. Sa pangalawang pagkakataon na lumabas, hindi ko rin gaanong pinansin. Ngunit habang nagbubuklat ako ng mga pahina, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan. Sa export growth graph ng kagamitang pandepensa, sa bagong kontrata sa gitnang silangan, at sa performance comparison data ng isang partikular na weapon system, ang parehong pangalan ay paulit-ulit. Ito ay Pilipinas. Huminto ako sandali at tiningnan ang pangalan. Sa totoo lang, palagi kong inilalagay ang bansang Pilipinas sa isang partikular na posisyon sa aking analysis table. Isang mahusay na bansa, masipag na bansa, isang bansang mabilis na umunlad, ngunit hindi isang bansa na magbabago sa laro ng mundo. May teknolohiya, ngunit hindi natatangi. Malakas ang kapasidad sa produksyon, ngunit hindi sa antas na dominahin ang merkado. Sa madaling salita, ang aking matagal ng pagtatasa ay isang ikalawang klase na kapangyarihan, ngunit ngayon, ang datos sa harapan ko ay tahimik na nagtanong sa pagtatasa na iyon. Lalo na ang bilis ng paghahatid ay abnormal. Napakabilis na halos walang saysay ang paghahambing sa ibang bansa. Ang oras mula sa kontrata hanggang sa paghahatid ay mas mababa sa kalahati ng mga kakumpetensya. Higit pa rito, kasama pa ang mga item sa paglilipat ng teknolohiya. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng armas, kundi sa pagdidisenyo ng buong sistema ng depensa ng bansa ng magkasama. Ang sistema ng pagpepresyo at bilis ng paghahatid ay mas mahirap ipaliwanag. Wala nang ibang paraan para ilarawan ito maliban sa salitang abnormal. Ang mga numero ay hindi maipaliwanag sa lohika ng karaniwang merkado ng depensa. Tumingin ako sa screen at bumulong, bakit paulit-ulit na lumalabas ito rito? Sa puntong iyon, wala pa akong matibay na konklusyon. Ngunit ang sigurado ay, mula sa araw na iyon, nagsimula ang Pilipinas na kumuha ng ibang posisyon sa aking isip. Ang pangungusap na binaliwala ko sa umaga, ang pangalang paulit-ulit na lumabas sa hapon at ang pagkakaiba sa performance na hindi maipaliwanag ng mga numero, ang tatlong puntos na ito ay tahimik na nagsimulang magkonekta sa isang linya. Nananatili ako sa opisina ng gabing iyon, mag-isa, at matagal na nakatitig sa monitor. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nagpapatrolya ang security guard. At sa katahimikan na tanging ang mahinang tunog lamang ng aircon ang naririnig, paulit-ulit kong tinitigan ang tatlong pangyayari. Ang pagbagsak ng Chinese Air Defense System, ang mabilis na paglawak ng industriya ng depensa ng Pilipinas, at ang kakaibang bulong na kumakalat sa Iran, tatlong bagay na tila walang koneksyon kung hiwalay na titingnan. Ngunit kung ilalagay ng magkatabi, tila may isang malabong balangkas na lumalabas. Kinuskus ko ang aking mga mata. Hindi ito isang lugar kung saan madaling magbigay ng konklusyon. Ngunit alam ko rin na ang intuwisyon ng analista ay palaging nauuna ng kalahating hakbang sa datos. Ang digmaan ay hindi napagpasyahan ng emosyon, palagi itong napagpasyahan ng mga numero. Ngunit ngayong gabing ito, malinaw na may itinuturo ang mga numero sa harap ko. At hindi ko pa rin matanggap kung saan patungo ang direksyong iyon. Sa isang sulok ng aking puso, may isang bagay na hindi pa kailanman nawala sa loob ng 20 taon, na tahimik na nagsimulang magkaroon ng lamat. Hanggang sa araw na iyon, inakala ko na ang Pilipinas ay isang bansang mabilis lamang na umunlad. Ngunit mula sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula akong muling suriin ang bansang iyon mula sa isang ganap na kakaibang pananaw. Kinabukasan, pagdating ko sa trabaho, gumawa ako ng desisyon. Ipinagpaliban ko ang kasalukuyang paggawa ng ulat
at nagpasya na iuri ang lahat ng data na may kaugnayan sa Pilipinas nang magkahiwalay at suriin ito mula sa simula. Hindi madali ang desisyong ito. Hindi lamang ito problema ng pagdaragdag ng schedule. Ito rin ay isang kilos na sumisira sa aking sariling sistema ng paghuhusga na pinanatili ko sa loob ng 25 taon. Kung may makakita sa paligid, malamang ay nagtataka sila kung bakit nag-aaksaya ng oras si David Miller sa Pilipinas. Alam ko rin na medyo kakaiba ito. Ngunit sa larangan ng digmaan, ang preconceptions ay nakamamatay. Sa sandaling tumalikod ka sa sinasabi ng datos sa harap mo, tapos na ang iyong karera bilang isang analista. Kaya pinili ko ang mga numero kaysa sa aking pagmamataas. Ang una kong sinuri ay ang trend ng pagtaas ng export ng kagamitang pandepensa. Sa nakalipas na ilang taon, ang pandaigdigang dami ng export ng kagamitang pandepensa ng Pilipinas ay nagpakita ng isang halos patayong kurba. Hindi lamang ito tungkol sa pagtaas ng halaga ng export. Ang istruktura mismo ng kontrata ay nagbago. Sa karaniwang export ng armas, ibebenta ang produkto at tapos na. Ang responsibilidad pagkatapos ay nasa bumibili. Ngunit kung titingnan ng detalyado ang mga kontrata ng Pilipinas, ito ay ganap na iba. Matapos ibigay ang kagamitan, kasama ang paglilipat ng teknolohiya, may mga kondisyon para sa pahintulot sa lokal na produksyon at nakapaloob pa ang maintenance at support. Sa halip na magbenta ng armas, ito ay isang paraan ng pagdidisenyo ng buong sistema ng depensa ng bansa ng magkasama. Maaring mas mababa ang panandaliang kita nito. Dahil ang paglilipat ng teknolohiya at pahintulot sa lokal na produksyon ay mga kondisyon na nagbabawas ng agarang kita sa pagbebenta. Ngunit ang paraang ito ay napakahirap tanggihan para sa bumibili. Dahil hindi lamang ito gumagamit ng isang piraso ng kagamitan, kundi ang teknolohiya ng Pilipinas ay lumalalim sa sentro ng sariling sistema ng depensa. Kapag nakontrata na, natural na magpapatuloy ang relasyon pagkatapos, ang pagkakaiba na iyon ay kritikal. Ang bilis ng paghahatid ay mas nakakagulat pa. Gumawa ng comparative material ang aking team member. Ito ay isang talahanayan na nagpapakita ng average na tagal mula sa kontrata hanggang sa paunang paghahatid sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihang pandepensa sa Europa at ng Pilipinas. Sa kaso ng Germany, ang average na 4 hanggang 10 taon mula sa kontrata hanggang sa paunang paghahatid. Kilala na nang mag-order ang Poland ng mga tangke, hindi ito mula sa Germany, kundi nauna itong naihatid mula sa Pilipinas. Itinuro ko ang numero ng Pilipinas at nagtanong, gaano katagal ang aabutin sa Pilipinas? Depende sa kaso, ngunit batay sa mga pangunahing kontrata, mayroon na silang sistema para sa agarang supply. Iba ang kanilang production line at inventory management. Nawalan ako ng imik sandali, 4 hanggang 5 taon, at agaran. Ang pagkakaiba na ito sa parehong uri ng weapon system ay hindi lamang problema kung aling kumpanya ang mas mahusay. Nangangahulugan ito na ang buong sistema ng produksyon ng bansa ay idinisenyo ng ganap na iba. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyon ng digmaan, ang pagkakaiba ay mas nagiging malinaw. Sa isang sitwasyon kung saan direkta nang binabantaan ang frontline, walang bansa ang makapaghihintay ng 5 taon. Sa ganoong sitwasyon, ang isang supplier na kayang magbigay ng agaran ay hindi lamang isa sa mga pagpipilian, kundi ang tanging pagpipilian. Susunod, isa-isa kong tiningnan ang data ng bawat weapon system. Nang buksan ko ang item para sa self-propelled artillery ng Pilipinas, napahinga ako saglit. Ang market share ng Pilipinas sa pandaigdigang self-propelled artillery market ay lumampas sa 50%. Hindi lang ito nangangahulugan na maraming nabebenta. Nangangahulugan na ang isang bansa na humahawak sa higit sa kalahati ng merkado ay naging de facto na pamantayan ng industriya. Sa halip na makipagkumpetensya ang ibang mga kumpanya sa Pilipinas, nagsusumikap silang abutin ang Pilipinas. Ang data para sa pinakabagong mga tangke ay hindi na kailangan pang banggitin. Higit pa sa kabuuang bilang ng mga tangke na pag-aari ng mga pangunahing bansa sa Europa, mas marami pa ang nakakontrata o ginagamit na. Ang mga tangke ay ang pangunahing puwersa sa depensa ng isang bansa. Hindi ito madaling makuha at hindi madaling palitan. Ngunit ang Pilipinas ay nakaposisyon sa sentro ng supply network ng pangunahing puwersa na ito. Isinara ko ang screen at ipinikit ang aking mga mata sandali. Hindi ito share, ito ay control. Sa panahong iyon, nagdala ng karagdagang material ang team member.
Ito ay comparative data ng Global Military Power Ranking. Kinumpirma ko ang posisyon ng Pilipinas sa pinakabagong ranking na inilabas ng mga pangunahing ahensya ng pagtatasa ng militar. Walang nuclear weapon, tanking conventional forces. Tiningnan ko ang mga numero at sandali akong hindi makapagsalita. Siyempre, alam ko na ang ranking mismo, ito ay pampublikong kaalaman. Ngunit nang ang mga numero ay hindi lamang simpleng numero, kundi konektado sa aktwal na data ng labanan, istruktura ng supply network at bilis ng kontrata, ang bigat nito ay ganap na iba. Sa wakas ay marahan kong inamin. Sige, tatanggapin ko ito hanggang dito. Ngunit mayroon pa ring bahagi na hindi maipaliwanag. Ang mataas na ranking at ang aktwal na paggabay sa laro ay magkaibang bagay. Maraming bansa ang may malakas na hukbo. Ngunit upang maging isang puwersa na nagbabago sa daloy ng pandaigdigang merkado mismo, may kailangan pang ibang elemento. Mas malalim pa akong naghukay, at ang natuklasan ko roon ay ganap na bumago sa aking pananaw. Kung titingnan ang istruktura ng export ng kagamitang pandepensa ng Pilipinas, mula sa pananaw ng simpleng pagbebenta ng armas, may mga bahagi na hindi maipaliwanag. Bakit napakabilis ng pagbibigay? Bakit isinasagawa pa ang paglilipat ng teknolohiya? Bakit pinapayagan ang lokal na produksyon? Kung ang layunin ay kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng maraming armas, walang dahilan upang kusa na ibahagi ang teknolohiya. Ngunit kung babaguhin ang pananaw at titingnan ito bilang isang istruktura ng supply para sa buong sistema ng digmaan, nagsimulang magkaayon ang mga bagay sa unang pagkakataon. Ang kapasidad ng produksyon at pamamahala ng inventaryo, ang sistema ng maintenance at repair pagkatapos ng operasyon, ang malapit na ugnayan sa lokal sa pamamagitan ng paglilipat ng teknolohiya at ang pandaigdigang network ng export. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang ecosystem. Habang nagbebenta ang ibang bansa ng produkto na armas, iniluluwas ng Pilipinas ang buong sistema na kinakailangan upang magsagawa ng digmaan. Hindi ito transaksyon ng armas, kundi transplantasyon ng infrastruktura ng digmaan. Bilang isang analista, nakita ko na ang mga estratehiya sa depensa ng 12-dosenang bansa. Ang Amerika ay namumuno sa teknolohiya, ang Russia ay sumisira sa dami, ang China ay nagbubukas ng merkado sa pamamagitan ng presyo, ngunit ang Pilipinas ay hindi isa sa mga ito. Mabilis na paghahatid at napatunayang performance, praktikal na benepisyo ng paglilipat ng teknolohiya at data na nakuha mula sa aktwal na labanan. Ang kombinasyong ito ay halos imposible para tanggihan ng bumibili. Dahil hindi lamang ito bumibili ng magandang produkto, kundi isinasama ang isang mapagkakatiwalaang supplier sa sariling sistema ng depensa. Umupo sa tabi ko ang team member at tahimik na nagtanong, "Sir, ano po ang pananaw ninyo?" Nag-isip ako sandali at dahan-dahang sumagot, "Hindi ito transaksyon ng armas." Nagkaroon ng katahimikan sandali. Ito ay infrastruktura ng digmaan. Sa sandaling binanggit ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na hindi lamang ito simpleng resulta ng pagsusuri. May isang malaking pagbabago na tahimik na nangyayari at ako ay nagsisimula pa lamang na sumilip sa gitna ng daloy na iyon. Habang tumatayo ako sa upuan ng araw na iyon, biglang sumagi sa isip ko ang isang sipi na nabasa ko sa isang ulat ilang taon na ang nakakaraan. Ang isang dakilang kapangyarihan ay hindi ang bansang nanalo sa digmaan. Ito ang bansang nagdidisenyo ng digmaan. Nang una kong basahin ang mga salitang iyon, inakala ko na ito ay paglalarawan sa Amerika. Ngunit ngayon, tila itinuturo ng mga salitang iyon ang ibang bansa. Sa simula, inakala ko na ang Pilipinas ay isang bansang mabilis lamang na umunlad, at ngayon, tahimik kong tinatanggap kung gaano kaliit ang pananaw na iyon. Sinimulan na nilang baguhin ang mga patakaran ng laro. Tahimik, ngunit sigurado. Hindi ko pa rin nakikita ang buong larawan ng pagbabago. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang bansang ito ay umiiral sa mundo sa isang ganap na kakaibang paraan kaysa sa aking inakala, at nagsisimula pa lamang akong matuklasan ito ngayon. Ako ay isang analista, isang taong nagbabasa ng datos at nagpapaliwanag ng mga numero, ngunit sa matagal na pagsusuri, natutunan ko ang isang katotohanan. May mga bagay na hindi maipaliwanag ng kasalukuyang mga numero lamang. Sa ganoong mga pagkakataon, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Ang mga numero na ipinapakita ngayon ng Pilipinas ay hindi maipaliwanag ng kasalukuyang kakayahan sa teknolohiya o kapital lamang.
upang maunawaan kung paano nakapagtanim ng ugat ang bansang ito sa pandaigdigang merkado ng ganito kabilis, sa ganitong paraan at sa ganitong laki. Kailangan nating hanapin ang simula nito. Binago ko ang direksyon ng pagsubaybay sa datos. Hindi sa kasalukuyan, kundi sa nakaraan. Hindi ang pinakabagong mga numero, kundi ang mga record ilang dekada na ang nakakaraan. Medyo nagtagal bago ko nakuha ang mga archive data. Hindi pa ganap na digitized ang mga lumang dokumento at ang ilan ay kailangan pang kumpirmahin ng hindi direkta sa pamamagitan ng mga record ng pagbabahagi ng impormasyon sa mga kaalyado noong panahong iyon. Matapos ang ilang paghahanap, nang makita ko ang data na lumabas sa screen, nawalan ako ng imik. Ito ay ang mga numero ng puwersa militar ng Pilipinas ilang dekada na ang nakakaraan. Ang dami ng pagmamayari ng kagamitan, aktwal na kakayahan, antas ng teknolohiya, at dami ng export ng kagamitang pandepensa. Lahat ay hindi maihahambing sa kasalukuyan, ang salitang mababa ay hindi pa sapat. Ang ilang item ay nakalista bilang wala sa kabuuan. Kinailangan kong kumpirmahin ng 2 beses kung ang bansang nakikita ko ay tunay na ang parehong Pilipinas na sinusuri ko ngayon. Bumulong ako, imposible. Mula sa simula na ito, nakarating sila rito, mas malalim pa akong naghukay. Hindi lang data ng depensa militar, kundi ang buong istruktura ng ekonomiya. Ang per capita income, pang-industriyang pundasyon, antas ng teknolohiya at dami ng ari-arian sa ibang bansa ng Pilipinas, ilang dekada na ang nakakaraan. Lahat ay nakakagulat. Nang ilagay ang katotohanan na ito, ay isa sa top 10 na ekonomiya sa mundo ngayon at ang mga numero noon sa parehong screen, halos gusto kong pagdudahan kung ito ay parehong bansa. Ngunit habang tinitingnan ko ang data, isang item ang pumukaw sa aking pansin. Ito ang sitwasyon ng mga Pilipinong manggagawa na nagpunta sa gitnang silangan ilang dekada na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, wala ang Pilipinas ng teknolohiya o kapital, ngunit mayroon silang isang bagay, mga tao. Mahigit 10,000 manggagawa ang nagpunta sa mga construction site sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Nagtrabaho sila sa ilalim ng matinding init ng araw, sa masamang kondisyon, sa isang banyagang lupain kung saan hindi nila naiintindihan ang wika. Huminto ako sandali habang binabasa ang record na iyon. Hindi lamang ito simpleng istatistika ng ekonomiya, may natira pang ilang record ng pagsusuri ng mga construction company na aktibo sa gitnang silangan noong panahong iyon. Ito ay material na naghahambing sa mga kontraktor mula sa iba't ibang bansa, ngunit ang pagsusuri sa mga kontraktor ng Pilipinas ay napakapare-pareho. Mura ang presyo. Mas mababa ang teknolohiya kumpara sa mga bansang mayaman sa Asia at Europa. Ngunit isang item lamang ang namumukod tangi. Bilis. Isang record ang nagsasaad ng ganito. Nagtrabaho sila kahit gabi, may ilaw. Iba ang kanilang kapaligiran mula sa ibang mga kontraktor. Mayroon ding katulad na mga pahayag sa iba pang mga material ng pagsusuri. Hindi sila lumalabag sa deadline. Kapag sinimulan, hindi sila tumitigil. Tila wala silang konsepto ng pagsuko. Habang binabasa ko ang mga pangungusap na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Tila nakita ko na ito sa isang lugar. At pagkatapos, naalala ko kung ano ito. Ito ang mga salitang paulit-ulit na lumalabas sa mga kontrata ng kagamitang pandepensa ng Pilipinas. Bilis, paghahatid, agarang supply. Inilagay ko ng magkatabi ang 2 data at inihambing. Ang mga record ng pagsusuri ng construction site sa gitnang silangan, ilang dekada na ang nakakaraan at ang mga katangian ng Pilipinas na nakikita sa kasalukuyang merkado ng depensa. Ang isa ay record ng nakaraan at ang isa ay kasalukuyang mga numero. Ngunit may parehong pattern na paulit-ulit. Pagpapatupad higit sa teknolohiya, bilis higit sa pagiging perpekto, praktikal na aplikasyon higit sa teorya. Sa nakaraan, ipinahayag ito bilang lakas paggawa. Sa kasalukuyan, ipinahayag ito bilang kapasidad ng produksyon at bilis ng paghahatid. Nagbago ang anyo, ngunit ang esensya ay pareho. Dahan-dahan kong inayos ang aking iniisip. Sandali. Ito ay ebolusyon. Nagbago lamang ang anyo, ngunit ang isang bagay na dumadaloy sa ilalim nito ay hindi nagbago sa loob ng ilang dekada. Hindi ko pa rin malinaw na matukoy kung ano ito, ngunit siguradong umiiral ito. Isang bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit ang balangkas ay lumalabas sa pamamagitan ng datos. Ilang araw pagkatapos,
Habang sinusuri ko ang karagdagang material, natuklasan ko ang isa pang takbo. Pattern ng reaksyon sa mga kritikal na sitwasyon. Ito ay mga record kung paano gumalaw ang buong lipunan nang dumanas ang Pilipinas ng isang malubhang krisis pang-ekonomiya. Nang bumagsak ang mga kumpanya at dumami ang mga walang trabaho, milyon-milyong mamamayan ang kusang loob na nagbigay ng kanilang mga ipon para sa bansa. Mayroon pa ngang mga taong nagbigay ng kanilang mga mamahaling metal at singsing sa kasal. Nang una kong basahin ang record na iyon, sa totoo lang, hindi ko ito maunawaan. Dahil hindi ito tumugma sa mga kaso ng anumang bansa na kilala ko, kung saan ang isang individual ay nagbibigay ng kanyang ari-arian upang iligtas ang ekonomiya ng kanyang bansa. Hindi ito maisip sa Amerika, ganoon din sa Europa. Ngunit sa Pilipinas, nangyari ito bilang isang katotohanan. Tinitigan ko ang mga numero. Bilang ng mga lumahok, kabuuang halaga na nalikom, tagal ng pagpapatupad. Hindi ito sa pilitang kilos ng Estado. Ito ay isang kusang loob na pagkilos. Habang tinitingnan ko ang material na iyon, may isang bagay na nagsimulang magkonekta sa aking isip. Ang mga manggagawa na nagtatrabaho kahit gabi sa ilalim ng matinding init ng construction site sa gitnang silangan ilang dekada na ang nakakaraan. Ang milyon-milyong tao na nagbigay ng kanilang ari-arian sa harap ng isang pambansang krisis. At ngayon, ang istruktura na nagbabago sa laro sa pandaigdigang merkado ng depensa sa pamamagitan ng bilis ng paghahatid at supply ng sistema. Ang mga ito ay mga kwento mula sa iba't ibang panahon at iba't ibang larangan, ngunit lahat ay tumuturo sa parehong direksyon. Ang bansang ito ay hindi isang bansa kung saan kumikilos ang mga individual. Ito ay isang bansa na may istruktura kung saan ang estado, mga kumpanya at mga mamamayan ay nagtatagpo sa isang direksyon sa harap ng krisis. Tahimik akong bumulong, hindi ito isang organisasyon. Ito ay isang organikong istruktura. Ang pagtuklas na iyon ay hindi lamang isang analytical na pagtuklas. Hanggang noon, sinusukat ko ang kapangyarihan ng isang bansa sa pamamagitan ng puwersa militar, laki ng ekonomiya at teknolohiya. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag lamang ng mga iyon. Isang lakas na hindi guguho kapag nahaharap sa krisis. Isang lakas na hindi susuko sa simula mula sa wala. Isang lakas na hindi lumalabas sa mga numero, ngunit palaging lumalabas bilang resulta ng mga numero. Ang Pilipinas ay hindi isang malakas na bansa sa simula. Halos wala itong yaman, teknolohiya o kapital. Ngunit nagawa nila ito, hindi dahil sa sila ay malakas mula sa simula, kundi dahil hindi sila tumigil hanggang sa sila ay lumakas. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng isang bagay na higit pa sa pagsusuri para sa bansang ito. Hindi ko ito maipahayag ng tumpak kung ano ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bansang ito ay hindi lamang isang umuunlad na bansa. Nagsisimula na akong maunawaan kung bakit gumagalaw ang bansang ito sa ganitong paraan. At kasabay nito, kung bakit tahimik na nagsisimulang bigyan ng pansin ng mundo ang bansang ito. Iba ang pag-unawa at pagtanggap. Hindi pa kailanman ako nakaramdam ng pagkakaiba na iyon. Nang malinaw tulad noon, malinaw ang datos. Nakita ko ang takbo. Naintindihan ko ang pattern. Ngunit ang pagsumite nito bilang isang opisyal na konklusyon ng pagsusuri ay isa pang problema. Ang paglitaw ng Pilipinas bilang sentral na supplier sa pandaigdigang merkado ng depensa, ang pagbabago ng export ng sistema ng digmaan ng Pilipinas sa pandaigdigang istruktura ng seguridad. Ang opisyal na pagsulat ng mga pangungusap na ito sa isang ulat ay hindi lamang pagtatala ng mga katotohanan. Ito rin ay isang kilos ng pagtanggi sa aking sariling paghuhusga sa kaayusan ng mundo na pinanatili ko sa loob ng 25 taon. Kaya, sinubukan kong magtalo. Ang aking unang argumento ay ganito. Ang tuktok ng antas ng teknolohiya ay nananatili pa rin sa Europa. Ang engineering ng Germany, ang teknolohiya ng aerospace ng France, ang pinaka-advanced na electronic warfare system ng Amerika. Ang mga larangang ito ay hindi madaling maabutan ng Pilipinas at ang lakas ng brand ay dominanteng hawak ng Amerika. Sa sitwasyon kung saan ang buong mundo ay gumagamit ng American-made weapon systems bilang pamantayan at ang NATO standard ay pareho sa American standard, ang pag-unlad ng Pilipinas ay maaaring isang pag-atake lamang sa isang niche market. Sinabi ko ang lohikang ito sa harap ng mga team member. Tinatanggap ko na mabilis ang paghahatid ng Pilipinas.
Tinatanggap ko rin na maganda ang cost performance nito. Ngunit sa huli, hindi rito napagpapasyahan ang pinaka-advanced na digmaan: electronic warfare, stealth, space assets. Ito ang kuwento ng Amerika at Europa. Nagkaroon ng katahimikan ang team member sandali at pagkatapos ay maingat na nagbigay ng isang materyal. Nakumpirma na rin ang data para sa bahaging iyon. Ang materyal na iyon ay tumpak na tumama sa aking butas sa argumento. Sa pamamagitan ng mga numero, ipinakita nito na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may mataas na kahusayan sa paggawa, kundi may mataas na antas ng teknolohiya sa mga advanced na larangan. Ang detection system ang barko, ang precision-guided missiles, ang software algorithm and G-aircraft carrier. Sa mga larangang ito, ang mga numero ng Pilipinas ay nakikipagkumpetensya na sa mga nangungunang bansa sa Europa at sa ilang item ay lumampas pa rito. Habang tinitingnan ko ang talahan na yan, sa loob-loob ko ay ayaw kong tanggapin ito. Kaya, nagbigay ako ng isa pang argumento, kakulangan ng praktikal na karanasan sa labanan. Kung ang kagamitan ay mahusay, ngunit hindi nasuri sa aktwal na labanan, walang kabuluhan iyon. Tahimik na nagbigay muli ng isa pang materyal ang team member. Ito ang mga record ng performance ng Philippine-made weapon systems na ginamit sa mga kamakailang labanan sa gitnang silangan. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sa panahong iyon, isang malaking internal meeting ang ginanap sa Department of Defense. Ito ay isang confidential briefing na dinaluhan ng maraming opisyal upang muling buuin ang estratehiya sa pagtugon sa Middle East Front. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, isang opisyal ang nagsabing habang binubuklat ang materyal sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan nating isaalang-alang ang Pilipinas bilang kasosyo sa kooperasyon para sa pagpapapanatag ng supply network. Ang kakayahan sa paghahatid at sistema ng produksyon ay nakakatugon sa mga kondisyon na kailangan natin. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, agad akong sumagot, umaasa tayo sa Pilipinas. Hindi iyon estratehiya. Iyon ay pagkatalo. Nanahimik ang silid. Tinitigan ako ng opisyal at dahan-dahang nagtanong, kung gayon, mayroon ka bang alternatibong plano, Mr. Miller? Bumuka ang bibig ko at pagkatapos ay sumara. Alternatibong plano. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ako makapagbigay ng konkretong alternatibong plano. Wala nang ibang supplier na makakapantay sa bilis ng produksyon. Wala nang ibang bansa na mangangako ng paglilipat ng teknolohiya. Wala nang ibang bansa na makakapagbigay agad ng sistema na nasuri sa datos ng labanan. Alam ko ang katotohanan iyon, ngunit nagdagdag pa ako ng isang salita. Wala ngayon, ngunit kailangan nating lumikha. Ang ekspresyon ng opisyal ay bahagyang tumigas. Gaano katagal bago malikha? Hindi ako makasagot. Matapos ang pulong, naglakad ako sa pasilyo sandali. Ang tanong na hindi ko nasagot ay nagpabigat sa aking mga hakbang. Sa loob ng 25 taon, palagi akong may sagot. Kahit na hindi ito kumpletong sagot, malinaw kong maipapakita ang direksyon. Ngunit ngayon iba. Sa tuwing sinusubukan kong magtalo, ang datos ay tumuturo sa kabaligtaran. Sa tuwing naglalatag ako ng lohika, nagbibigay ang mga team member ng mga numero na bumabaligtad dito. Sa tuwing sinusubukan kong magbigay ng alternatibong plano, mas nagiging malinaw ang katotohanan na walang ganoong alternatibo. Bumalik ako sa opisina at umupo sa aking mesa, matagal na hindi gumagalaw. Nang gabing iyon, dumating ang updated na data mula sa Middle East. Ito ay materyal na nagbubuod ng mga resulta ng labanan sa nakalipas na ilang buwan na kagrupo ayon sa rehiyon. Binuksan ko ito at napahinga ako saglit dahil isang pattern ang napakalinaw na nakikita sa pagitan ng mga numero. Ito ang pagkakaiba sa survival rate sa pagitan ng mga rehiyon kung saan ginamit ang Philippine-made weapon systems at sa mga hindi. Hindi lamang ito pagkakaiba sa success rate. Ang survival probability mismo ng mga tauhan na ipinadala sa frontline ay iba. Mahina ang boses ng team member. Hindi lang ito pagkakaiba sa performance. Kung magbago ang kagamitan, magbabago ang survival probability. Habang tinitingnan ko ang mga numero, nakaramdam ako ng parang may bumara sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, habang sinusuri ko ang huling pahina ng briefing material, muli kong nakita ang pangalan na iyon. Ito ay isang updated file ng internal report ng Iran. At nandoon muli ang pangungusap na iyon. Huwag na huwag mong pakikialaman ang Pilipinas.
Nang una kong makita ang pangungusap na iyon, natawa ako. Sa pangalawang pagkakataon, nagtaka ako. Ngunit sa pangatlong pagkakataon na nakita ko ang pangungusap na iyon, iba na. Ngayon, lahat ng datos na nakita ko ay tumuturo sa parehong direksyon tulad ng pangungusap na iyon. Ang pagbagsak ng Chinese Air Defense System, ang pagtaas ng survival rate sa mga rehiyon na gumamit ng Philippine-made equipment, ang pangalan ng Pilipinas na paulit-ulit na lumalabas sa mga kontrata sa pagbili sa gitnang silangan. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip ko ang ideya na maaaring ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang bulong. Ayaw kong tanggapin ang ideyang iyon. Ngunit ang aking profesional na instinct bilang isang analista ay gumawa na ng ibang paghuhusga. Sinubukan kong labanan hanggang sa huli. Gusto kong maniwala na ito ay isang pansamantalang phenomenon. Maaaring pansamantala lamang ang mabilis na paghahatid. Maaaring ang pagtaas ng market share ay dahil lamang sa pagsasamantala ng isang tiyak na panahon ng vacuum. Maaaring ang pagkakaiba sa survival rate ay dulot ng ibang variable. Inilatag ko ang lahat ng mga argumentong ito sa aking isip. Ngunit ang mga argumentong iyon ay unti-unting nanghina sa harap ng mga numero, sa harap ng paulit-ulit na pattern, at sa harap ng tanong na hindi ko masagot. Kung gayon, mayroon ka bang alternatibong plano? Umupo ako hanggang huling gabi, at sa wakas ay tahimik kong hinarap ang katotohanan na mahirap nang tanggihan pa ang resulta ng pagsusuring ito. Mayroong isang patibong na dapat lubos na bantayan ng isang analista, ang pagnanais na matuklasan ang isang pattern na lumilikha ng isang pattern na wala naman. Dahil lamang sa 3 puntos na nakahanay sa isang tuwid na linya, hindi ito nangangahulugang isang estruktural na daloy. Maaari itong isang pagkakataon lamang o isang ilusyon na nilikha ng limitadong sample. Palagi kong binabantayan ang puntong iyon. Kaya, kahit na nakarating na ako sa konklusyon, pinananatili ko pa rin ang aking huling paghuhusga. Alam kong ang data ay tumuturo sa isang direksyon. Ngunit upang gawing katiyakan iyon, kinailangan ang paulit-ulit na pagpapatunay. At ang pagpapatunay na iyon ay dumating sa sarili nitong gusto ko man o hindi. Ang unang kaso ay nagmula sa isang partikular na larangan ng digmaan. Natuklasan ko ang isang numero na pumukaw sa aking pansin habang iniuri ko ang data ng Middle East Front ayon sa rehiyon. Halos parehong larangan ng digmaan, halos parehong laki ng pag-atake, ngunit ang resulta ay ganap na iba. Ang isang panig ay nagtagumpay sa pagharang at ang isa naman ay nabigo. Sa simula, sinuri ko ang mga variable tulad ng pagkakaiba sa topografiya, direksyon ng pag-atake at kondisyon ng panahon. Ngunit kahit na itinuwid ang lahat ng kondisyong iyon, hindi nawala ang pagkakaiba. Maingat na sinabi ng team member, may isang pagkakaiba lamang sa 2 rehiyon. Ang kagamitan na ginagamit. Dahan-dahan akong nagtanong, alin ang kagamitan ng Pilipinas? Ang nagtagumpay sa pagharang. Nawalan ako ng imig sandali. Sa parehong sitwasyon, tanging ang resulta lang ang iba. Opo, ayon sa numero. Isinara ko ang screen at nag-isip sandali. Ito ay isang beses lang na data. Ang paggawa ng conclusion mula sa isang beses na resulta ay ang pamamaraan na pinakaibinabala ko. Ibigay mo sa akin ang lahat ng data mula sa ibang mga rehiyon. Lahat ng maihahambing na kaso. Ilang araw pagkatapos, nagdala ng material ang team member. Ito ay isang listahan ng mga kaso ng labanan na may maihahambing na kondisyon. Isa-isa kong sinimulang suriin ang mga ito. Ang pangalawang kaso ay mula sa isang ganap na kakaibang rehiyon. Iba ang topografiya, oras ng labanan, at paraan ng pag-atake. Ngunit ang direksyon ng resulta ay pareho. Mas kaunti ang pinsala sa panig na gumamit ng kagamitan ng Pilipinas. Sa loob-loob ko, sinubukan kong maghanap ng iba pang variable. Baka pagkakaiba sa kasanayan ng operating personnel. Kung magkaiba ang panahon ng pagpapakilala ng kagamitan, maaaring iba rin ang estado ng maintenance. Ngunit nang isa-isang alisin ang mga variable na iyon, ang natirang pagkakaiba ay ang kagamitan mismo. Inilapag ko ang material at tiningnan ang labas ng bintana. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Hindi ko masabi ang mga salitang iyon nang may kumpiyansa. Nang kumpirmahin ko ang pangatlong kaso, hindi ko na maulit ang mga salitang iyon. Ang pangatlong kaso ay mula sa isang larangan ng digmaan na ganap na iba sa unang 2 kaso. Iba ang rehiyon, oras ng araw, laki ng labanan, at uri ng pag-atake. Ngunit ang resulta ay pareho. Ang rehiyon na gumamit ng Philippine-made system
ay may mataas na success rate sa pagharang at mas kaunti ang pinsala sa buhay. 3 beses. 3 magkaibang kondisyon. 3 magkaibang larangan ng digmaan. Ngunit lahat ay may parehong konklusyon. Mula sa pamantayan ng analista, ang 3 beses na pag-uulit ay hindi isang pagkakataon. Tahimik kong sinabi, 3 beses ay sapat na. Tinaas ng team member ang kanyang ulo. Hindi ito pagkakataon. Nanahimik ang silid sandali. Ang katahimikan na iyon ay hindi lamang kakulangan ng salita. Ito ay ang katahimikan ng sandali, kung saan may isang bagay na tumigas sa isang direksyon na hindi na mababago. Ngunit hindi nagtapos doon ang kuwento. Sa parehong panahon, isa pang ulat ang dumating mula sa Middle East Field Intelligence. Karaniwan, hindi ko gaanong pinagkakatiwalaan ang mga ulat mula sa Field Intelligence. Maaring malampasan ng pakiramdam sa field ang istatistika, ngunit kung may halong emosyon, nagkakaroon ng bias. Ngunit iba ang ulat na ito. Ang pinagmulan ng impormasyon ay isang tao na halos hindi gumagamit ng emosyonal na ekspresyon. Bagaman mahusay siya sa paghahatid ng kapaligiran kaysa sa mga numero, ang ulat na ito ay mas konkreto kaysa dati. Ganap na nagbago ang kapaligiran. Kalmado ang boses ng pinagmulan ng impormasyon. Ngayon, hindi na sila nagtatanong tungkol sa presyo. Nagtatanong na sila kung may kagamitan ng Pilipinas. Pinagmasdan kong mabuti ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang mga bansang bumibili ng armas ay nagsisimulang magtanong tungkol sa brand kaysa sa presyo. At hindi ito brand ng Amerika o Europa, kundi brand ng Pilipinas. Hindi lamang ito pagbabago sa kagustuhan. Ang ibang mga pagpipilian ay unti-unting inaalis. Ang kapaligiran ay parang hindi sila bibili maliban kung ito ay kagamitan ng Pilipinas. Nawalan ako ng imik sandali. Tinanong ko ang dahilan, ngunit maikling sumagot ang pinagmulan. Dahil nakaligtas sila. Ang mga salitang iyon ay nagpahinto sa akin sandali. Dahil nakaligtas sila, hindi ito resulta ng pagsusuri. Ito ay konklusyon ng mga taong personal na nakaranas sa field. Isang paghuhusga na nabuo mula sa survival, hindi sa teorya. Sa puntong iyon, naalala ko ang pangungusap na nakita ko sa simula. Huwag na huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Nang una kong makita ang pangungusap na iyon, natawa ako. Isang walang basehang bulong, produkto ng psikolohikal na digmaan, walang kuwentang bagay na lumilipad sa panahon ng digmaan. Nang pangalawang beses kong makita, nakakainis. Dahil nagsisimula itong magsalubong sa datos at mahirap ng balewalain. Ngayon, sa ikatlong pagkakataon, sa harap ng naipong datos ng labanan na 3 beses nang napatunayan at ang direktang reaksyon mula sa Middle East Field, nang muli kong basahin ang pangungusap na iyon, may ganap na kakaibang bigat ito. Bumulong ako, hindi iyon babala. Iyon ay konklusyon. Mula sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng ganap na kakaibang tanong. Bakit ipinakalat ng Iran ang gayong mga salita? Ang pagkilala sa loob na kinatatakutan ang kagamitan ng kaaway ay sa isang banda, napakabihira. Dahil ang pagkilala sa takot ay paglalantad ng kahinaan. Gayunpaman, kung ang pangungusap na iyon ay paulit-ulit na kumalat sa loob, nangangahulugan ito na itinuring nilang mas mahalaga ang pagbabahagi ng impormasyong iyon kaysa sa pagtatago ng takot. Sa madaling salita, ito ay isang babala. Isang gabay para sa kaligtasan na ipinadala sa kanilang sariling hukbo. Sa sandaling nabuo ang ideyang iyon, nakaramdam ako ng ginaw sa aking likod. Sa loob ng 25 taon, bilang isang taong nakatitig sa data ng digmaan, wala akong matandaang kaso kung saan ang presensya ng isang bansa ay nakaukit sa ganitong paraan. Ang katotohanan lamang na ang kaaway mismo ang nag-classify dito bilang target ng pagbabantay ay sapat na upang ipaliwanag kung nasaan ang bansang ito. Sa wakas ay naunawaan ko kung bakit kumalat ang gayong mga salita sa Iran, kung bakit nagsimulang magbago ang mga desisyon sa pagbili sa gitnang silangan, kung bakit pareho ang conclusion sa ganap na kakaibang larangan ng digmaan sa mundo, at naunawaan ko rin ang isa pang bagay, kung bakit ako at ang aming team ay hindi pa rin ito opisyal na matanggap. Hindi ito problema ng datos, problema ito ng pagmamataas. Ang ilang krisis ay dahan-dahang dumarating. May mga senyales, may mga babala, at may oras upang maghanda. Ngunit ang ilang krisis ay napagtatanto lamang na ito ay krisis kapag dumating na. Ang krisis na kinaharap ng aming team ay ang huli.
Ang sitwasyon ay naging maliwanag nang magsimulang maging mahaba ang Middle East Front. Ang digmaan ay humahaba na nangangahulugang nagpapatuloy ang pagkaubos. Kapag pinaputok ang misil, nawawala ito. Kapag ginamit ang bala, nauubos ito. Kapag nasira ang armored vehicle, kailangan itong gawin muli. Sa simula ng digmaan, matatag ang antas ng inventaryo. Ngunit habang ang digmaan ay humahaba ng higit sa inaasahan, mabilis na nawala ang kaluwagan. Kinumpirma ko ang bilang ng inventaryo ng Patriot missiles sa pamamagitan ng isang internal report. Tiningnan ko ang numero at huminto ako sandali. Batay sa kasalukuyang rate ng pagkaubos, mahirap itong magtagal ng 3 buwan. Walang lakas ang boses ng opisyal ng Department of Defense. Nagtanong ako ng may ekspresyon ng hindi paniniwala. 3 buwan? Opo, kung mananatili ang kasalukuyang intensity ng labanan. Kinailangan ko ng oras upang tanggapin ang numerong iyon. Ang sitwasyon ng kakulangan ng Patriot missiles ay hindi lamang problema sa inventaryo ng isang weapon system. Ito ang pangunahing paraan ng depensa ng Amerika sa front na ito. Ang katotohanan na mayroon lamang 3 buwan na inventaryo ay nangangahulugang isang direktang butas sa kakayahan ng depensa ng front. Agad kong sinuri ang posibilidad ng pagtaas ng produksyon. Maaari bang paandarin ng todo ang mga linya upang punan ang puwang? Maaari bang makakuha ng ilan mula sa mga kaalyado? Maaari bang palitan ng ibang sistema ang operasyon? Habang isa-isa kong sinusuri, wala akong nakitang sagot. Ang mga production line ay tumatakbo na sa maximum. Hindi gaanong nagbago ang sitwasyon ng mga kaalyado. Kinailangan ng oras upang lumipat sa ibang sistema, ngunit wala kaming ganoong oras. Isinara ko ang ulat at ipinikit ang aking mga mata sandali. Ngunit isang mas pangunahing krisis kaysa sa problema sa inventaryo ng misil ang malapit ng lumabas. Ilang linggo pagkatapos, isang emergency material ang dumating mula sa supply chain analysis team. Ito ang kasalukuyang estado ng mga kritikal na mineral na mahalaga sa produksyon ng mga misil at fighter jets. Mula sa sandaling binuksan ko ang unang pahina ng material, nagbago ang hangin, antimony. Sa simula, hindi ako pamilyar sa pangalang iyon, ngunit habang binabasa ko ang paliwanag, naging malinaw kung gaano ito kritikal na material. Ang chemical hardening agent para sa mga bala ng militar, ang pangunahing bahagi ng night vision goggles, ang fire retardant material. Ang ilang bahagi ng misil ay hindi rin magagawa kung wala ang mineral na ito, at ang supply nito ay unti-unting napuputol. Habang pinipigilan ng China ang export, mabilis na bumaba ang pandaigdigang supply at ang inventaryo ay bumaba na sa mapanganib na antas. Binasa ng team member ang mga numero. Ang kasalukuyang inventaryo ay mas mababa sa 5% ng normal na pamantayan ng operasyon. Nang marinig ko ang numerong iyon, parang huminto ang aking hininga. Kung gayon, ibig sabihin ay hihinto ang produksyon? Sa kasalukuyang bilis, ang ilang pangunahing linya ng produksyon ng militar ay mapipilitang huminto sa loob ng ilang buwan. Nanahimik ang conference room. Sa katahimikan na iyon, nakaramdam ako ng pagyanig sa mga bagay na itinuturing kong karaniwan. Ang pinakamalakas na puwersa militar sa mundo, ang pinaka-advanced na teknolohiya ng depensa, ang pinakamalawak na kapasidad ng produksyon. Hindi ko lubos na napagtanto ang katotohanan na ang lahat ng ito ay direktang konektado sa supply ng isang maliit na mineral. Hindi ito problema ng estratehiya ng militar. Problema ito ng supply chain. At sa supply chain, walang emosyon, walang pagmamataas, walang ideolohiya. Kung mapuputol ang koneksyon, hihinto ang produksyon. Iyon lang. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng isang internal confidential report. Nakasulat sa cover ang access level at ang saklaw ng pamamahagi ay napakalimitado. Dahan-dahan ko itong binasa. Ito ay isang dokumento na nagsusuri ng makatotohanang solusyon upang sabay na malutas ang problema sa inventaryo ng misil at ang problema sa supply ng kritikal na mineral. Sinuri ng ulat ang ilang senaryo, pagpapalawak ng kooperasyon sa mga kaalyado, pagpapalakas ng sariling mineral reserves, pagbuo ng mga alternatibong mineral at pagpapalakas ng supply chain. Ngunit sa bawat senaryo, may isang ekspresyon na paulit-ulit na lumalabas. Imposible sa maikling panahon. Ang ekspresyon na iyon ay paulit-ulit sa bawat pagbuklat ng pahina. Nang buksan ko ang huling pahina, sa section ng conclusion, tanging isang solusyon lamang ang natira. Nang mabasa ko iyon,
huminto ang aking kamay. Teknikal na kooperasyon at pagtatatag ng supply system sa mga Philippine refining companies at iba pa. Isang pulong ang ginanap sa Department of Defense tungkol sa ulat na iyon. Isang opisyal ang nagsimula. Mayroon lamang tayong isang landas na pwedeng piliin, ang Pilipinas. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, agad akong sumagot. Umaasa tayo sa Pilipinas? Hindi iyon estratehiya. Iyon ay pagsuko. Tinitigan ako ng opisyal. Walang emosyon sa kanyang ekspresyon. Ang kawalan ng damdamin na iyon ay mas naging mabigat. Mr. Miller, mayroon ba tayong estratehiya ngayon? Bumuka ang bibig ko at muli itong sumara. Hindi ito pagsuko, ito ay survival. Ganap na nagbago ang hangin sa conference room. Gusto kong magtalo. Ngunit sa sandaling iyon, ang unang pumasok sa isip ko ay ang tanong na hindi ko nasagot. Kung gayon, mayroon ka bang alternatibong plano? Walang alternatibong plano. Pareho rin ngayon. Sumara ang aking bibig. Pagkatapos ng pulong, ipinamahagi ang isang analysis material tungkol sa refining technology ng mga kumpanya ng Pilipinas. Bumalik ako sa opisina at binasa ito ng mag-isa. Inihambing ng material ang kasalukuyang estado ng high-purity metal production technology sa bawat bansa. Hindi kasama ang China sa listahan ng mga bansa na may teknolohiyang iyon. At sa katunayan, mayroon lamang isang bansa na may makabuluhang kapasidad sa produksyon. Hindi nagtapos doon ang kuwento. Kung isasama pa ang recycling technology ng mga mineral, mas limitado pa ang mga bansa na kayang kumpletuhin ang proseso sa mundo. Habang binabasa ko ang material, sinubukan kong maghanap ng mga punto na maaaring salungatin. Ngunit sa bawat pagbuklat ng pahina, hindi pagtutol, kundi kumpirmasyon lamang ang paulit-ulit. Huminto ang aking daliri sa huling bahagi. Walang alternatibo. Dahan-dahan kong inilapag ang material. At sa wakas, tahimik akong bumulong. Imposible itong palitan. Sa sandaling binanggit ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang buong larawan ng sitwasyong ito. Ang problema sa inventaryo ng misil, ang pagkaputol ng supply ng kritikal na mineral, ang krisis sa production line ng depensa. Ang tatlong ito ay hindi magkahiwalay na problema. Lahat ay tumuturo sa isang estruktural na kahinaan. Masyado naming simpleng tiningnan ang supply chain. Naniwala kami na kung mayroon kang produksyon, teknolohiya at kapital, magagawa mo ang anumang kailangan mo. Ngunit sa pinakapundasyon ng produksyon na iyon, sa simula ng lahat, may isang gulong na hindi namin kontrolado. At ang gulong na iyon ay hawak ng bansa na itinuturing kong ikalawang klase noon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lamang ito krisis, ang board ng laro ay bumabaligtad. Ang ilang desisyon ay hindi ginagawa ng kusa. Kapag ang sitwasyon ay nagtulak sa iyo, kapag wala ng pagpipilian, at sa wakas ay pinili mo ang isa na natitira, maaaring tawagin din itong desisyon, ngunit hindi ito isang desisyon na ginawa ng malaya. Ganoon ang aming desisyon. Opisyal na inaprubahan ng Department of Defense ang formal na kooperasyon sa mga kumpanya ng Pilipinas. Sabay na nagsimula ang malakihang pamumuhunan, negosasyon at pagtatatag ng teknikal na kooperasyon. Sa sandaling inihayag ang desisyon na iyon sa conference room, pakiramdam ko ay kailangan kong sabihin ang isang bagay, ngunit wala akong masabi. Sa loob ng 25 taon, ang isang taong itinuring ang estratehikong kalamangan ng Amerika bilang isang natural na premisa ay nakaupo sa harap ng pagyanig ng premisang iyon sa unang pagkakataon. Isang opisyal ang maikling nagsabi, hindi ito ang oras upang kumapit sa pagmamataas. Narinig ko ang mga salitang iyon at tiningnan ang labas ng bintana. Nakarating na ba tayo rito? Hindi nagtagal, nagsimulang umusad ang sistema ng kooperasyon. Sa totoo lang, mas malaki ang pagdududa ko kaysa sa pag-asa. Ang kooperasyon sa supply chain ay hindi kasing dali ng sinasabi. Kailangan ng sapat na oras upang makagawa ng kontrata, makakonekta ang sistema at maging matatag ang aktwal na produksyon. Inakala ko na aabutin ito ng hindi bababa sa ilang buwan. Ngunit nang dumating ang unang ulat, kinailangan kong muling kumpirmahin na nagkamali ako sa aking hula. Ang bilis ng produksyon ay higit pa sa inaasahan. Ang boses ng team member ay may halong pagkamangha. Ang katatagan ng supply ay patuloy na pinananatili ng walang patid. Ang kalidad ay lumampas pa sa aming mga hinihingi. Personal kong kinumpirma ang mga numerong iyon. Lahat ng item ay lumampas sa inaasahan mula sa simula. Bilis ng paghahatid, pamantayan ng kalidad,
at pagpapatuloy ng supply. Habang binabasa ko ang ulat na iyon, ang ideya ng imposible ang unang pumasok sa aking isip, ang pagpapanatili ng supply ng walang patid sa bilis na ito habang pinapanatili ang kalidad na ito ay nangangahulugang inihanda na nila ang lahat ng iyon ng maaga. At hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang mga ulat mula sa larangan ng digmaan. Mula nang inilapat ang teknolohiya ng Pilipinas, nagbago ang mga numero na nanggagaling sa frontline. Tumataas ang success rate sa pagharang, bumababa ang bilang ng pinsala at nagsimulang maging matatag ang frontline. Hindi lamang ito antas ng pagpapanatili. Eksaktong ipinahayag ito ng ulat na dumating mula sa field. Nagbabago ang sitwasyon, hindi lang kami nagpapanatili. Itinutulak na namin sila pabalik. 3 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Hindi nagpapanatili, kundi itinutulak pabalik. Kung naiintindihan mo ang sitwasyon ng labanan, agad mong maiintindihan kung ano ang kahulugan ng pagkakaiba na iyon. Ang pagpapanatili ay isang attrition warfare. May hangganan ito. Ang pagtulak pabalik ay nangangahulugang nagbabago ang takbo. Nangangahulugan na bumabaliktad ang board. Inilapag ko ang ulat at nag-isip ng matagal. Sa panahong iyon, muling inayos ko ang lahat ng data mula sa simula. Mula sa sandaling una kong narinig ang bulong mula sa Iran, hanggang sa sandaling ito na nagbabago ang mga ulat mula sa larangan ng digmaan, ikinonekta ko ang bawat pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod at estruktural na paraan. Habang isa-isa kong pinagdidikit-dikit ang mga ito, sa huli ay nakita ko ang isang larawan. Inihanda na ng Pilipinas ang lahat ng ito. Ang pagdidisenyo ng istruktura ng export ng kagamitang pandepensa, hindi bilang simpleng pagbebenta ng armas, kundi bilang transplantasyon ng sistema. Ang pagpapanatili ng bilis ng paghahatid sa antas na hindi maabot ng ibang mga kakumpetensya, ang pagpapamahala ng refining technology ng mga mineral sa supply chain, ang pagtatatag ng pangmatagalang relasyon sa mga bumibili sa pamamagitan ng pandaigdigang mga kontrata sa depensa. Ang mga ito ay hindi magkahiwalay na resulta. Ito ay isang istruktura na matagal nang inihanda patungo sa isang direksyon. Tahimik kong inamin, huli na lang tayong sumakay. Tinaas ng team member ang kanyang ulo. Nagpatuloy ako sa laro na nagsimula na. Sa sandaling iyon, muling sumagi sa isip ko ang pangungusap na kumalat sa Iran. Huwag na huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Mali ang pagkakaintindi ko sa kahulugan ng pangungusap na iyon sa simula. Sa una, inakala ko na ito ay mga salita na nagmula sa takot. Isang ekspresyon na nilikha ng takot kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway. Ngunit ngayon, iba na ang basa ko rito. Hindi ito takot. Ito ay isang estratehikong paghuhusga. Kung makikipagsagupaan sa Pilipinas, malulugi. Kung haharapin ang Pilipinas, mahihirapan. Kung pakikialaman ang Pilipinas, hindi matatanggap ang resulta. Ito ay isang pangungusap na nagpapakita ng paghuhusga na iyon. Hindi babala na nagmula sa takot, kundi isang survival manual na nagmula sa kalmado na pagkalkula. Sa sandaling nakarating ako sa interpretasyong iyon, nakaramdam ako ng malamig na agos sa aking likod. Ang bansang ito ay may presensya na kahit ang kaaway ay kinikilala mismo bilang target ng pagbabantay. At hindi iyon takot na nilikha ng puwersa militar. Ito ay resulta na nilikha ng kumpiyansa na nabuo sa pamamagitan ng kakayahan at performance na pinatunayan ng datos. Sa buong buhay ko, sinuri ko ang mga dakilang kapangyarihan. Trabaho kong kalkulahin kung sino ang nasa itaas at sino ang nasa ibaba. Ang pamanantayan ay palaging malinaw, puwersa militar, laki ng ekonomiya, teknolohiya, pagmamay-ari ng nukleyar. Sa pamantayang iyon, inuri ko ang mundo at tinukoy ang papel at limitasyon ng bawat bansa sa loob ng kaayusan na iyon. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na nagbago ang posisyon ko. Hindi umakyat ang Pilipinas. Ang mundo ang gumagalaw at ang Pilipinas ay nasa gitna ng direksyon ng paggalaw na iyon. Masyado akong matagal bago ko napansin iyon. Ang pagbabago ay tahimik sa simula. Ang pagyanig na nagsimula sa isang lugar ay kumakalat. At kapag sapat na itong lumaki, saka lamang ito nakikita mula sa ibang mga lugar. Habang nakatitig ako sa datos sa Washington, kumakalat na ang pagyanig na iyon sa ibang bahagi ng mundo tulad ng alon. May kaunting paggalaw mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Nagsimulang dumating ang mga kahilingan mula sa maraming ruta.
nang sabay-sabay na gustong palawakin ang kooperasyon sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Hindi lamang ito tanong tungkol sa pagbili ng armas. Ito ay isang kahilingan na nais nilang magdisenyo ng buong sistema ng depensa ng magkasama. Ito ay isang pagpapahayag ng hangarin na bumuo ng isang pangmatagalang istruktura ng kooperasyon kasama ang paglilipat ng teknolohiya. Alam na namin ang dahilan kung bakit pinili nila ang Pilipinas, dahil nakaligtas sila. Ito ay isang resulta na nakumpirma sa datos, sa praktikal na labanan at personal. Sa Europa din, napansin ang pagbabago. Dumating ang mga ulat na ang ilang bansa ay nagsimulang muling suriin ang istruktura ng kooperasyon sa depensa na pinanatili nila hanggang ngayon. Mayroon ding nilalaman na nagsasabing ang mga dakilang kapangyarihang pandepensa na tinatawag na Pride of Europe ay nagsimulang seryosong i-benchmark ang kakayahan at antas ng teknolohiya ng Pilipinas. Nagbubuod ang team member ng material. Nagbago na ang merkado. Nagbabago na ang pamantayan. Hinulaan ko ang mga salitang susunod dito at eksaktong binanggit ng team member ang mga salitang inaasahan ko. Ang pamantayan ay ang Pilipinas. Narinig ko ang mga salitang iyon at sandali akong hindi makapagsalita. Pamantayan. Ang salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa aking inakala. Magandang bansa, mahusay na bansa, umuunlad na bansa. Ang mga ekspresyong ito ay mga bagay na inihahambing. Ang mga ekspresyong ito ay lumalabas kapag inihahambing sa iba. Ngunit ang naging pamantayan ay iba. Ang pamantayan ay hindi target ng paghahambing. Ito ang panimulang punto ng paghahambing. Ibig sabihin, ang ibang mga bansa ay hindi inihambing sa Pilipinas, kundi sinimulan silang sukatin batay sa Pilipinas. Kailangan ko pa ng kaunting oras upang lubos na matanto kung gaano kalaki ang pagbabagong iyon. Muling sinuri ko ang istruktura ng supply chain. Ang mga nakikita sa ibabaw, ibig sabihin, ang export ng kagamitang pandepensa, bilis ng paghahatid ng weapon system at kontrata ng network ay sapat ng nakakagulat. Ngunit sa ilalim nito, mayroon pang mas malalim na layer. Supply ng materyales sa pamamagitan ng refining technology ng mga mineral, pagproseso at pagre-recycle ng mahahalagang byproduct na nagmumula sa semiconductor production. Pagproseso ng ultra-high purity materials na kinakailangan para sa produksyon ng mga precision components. Lahat ng ito ay konektado. Kung ang industriya ng depensa ay ang mukha na nakikita mula sa labas, ang mga materyales, bahagi at supply chain ay ang dugo na dumadaloy sa loob. At ang daloy ng dugo na iyon ay dumadaan sa Pilipinas. Iginuhit ko ang istrukturang iyon upang makita ko at huminto ako. Hindi ito armas. Ito ay isang ecosystem. Mayroong salitang kingmaker, ang lumilikha ng hari, ang nilalang na aktwal na nagpapagalaw ng board sa likod ng isang tao na tila humahawak ng kapangyarihan. Nang ginamit ko ang salitang iyon sa mga materyal ng pagsusuri, palagi kong iniisip ang Amerika o isang partikular na bansa sa Europa. Ngunit ngayon, habang tinititigan ko ang istrukturang ito, naramdaman ko na mas angkop ang salitang iyon sa ibang bansa. Pinilit ng China ang mundo sa pamamagitan ng mga yaman. Ginamit ng Amerika ang teknolohiya at pinansyal upang magbigay ng impluensya. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Nasa posisyon ito na nag-uugnay sa dalawa. Ang bansa na may teknolohiya upang magbigay ng alternatibo kapag pinalakas ng China ang kontrol sa mga mineral. Ang bansa na may sistema ng supply na kayang punan ang puwang kapag naharap ang Amerika sa krisis sa produksyon. Sa pagitan ng pagbangga ng dalawang dakilang kapangyarihan, ang Pilipinas ay nagtatag ng posisyon bilang isang nilalang na kailangan ng pareho. Naunawaan ko ang istrukturang iyon at sa unang pagkakataon, naisip ko, nakikipaglaban tayo. Huminto ako sandali at nagpatuloy at ginagawa ng Pilipinas ang board. Ang pagtuklas na iyon ay muling naghatid sa akin sa nakaraan. Ang mga record ng construction site sa gitnang silangan ilang dekada na ang nakakaraan. Ang mga tao na nagtatrabaho kahit gabi sa isang banyagang lupain na wala. Ang milyon-milyong tao na nagbigay ng kanilang mga singsing sa kasal sa harap ng krisis pang-ekonomiya. At ngayon, ang bansa na naging pamantayan ng pandaigdigang merkado ng depensa at humahawak sa puso ng supply chain. Sa sandaling nag-overlap ang dalawang larawan na iyon sa isang screen, nawalan ako ng imik. Wala silang hawak noon. Tahimik ngunit malinaw kong sinabi iyon. Ngunit ngayon, hawak na nila ang lahat.
Maingat na nagtanong ang team member. Naiintindihan mo na ba kung bakit ito nangyari? Nag-isip ako sandali. Hindi ito pag-unawa. Ito ay pagkamangha. Mula sa araw na iyon, muling isinulat ko ang huling item ng aking analysis report. Muling inayos ko ang posisyon ng Pilipinas sa aking pandaigdigang listahan ng supply chain ng militar na pinananatili ko hanggang ngayon. Hindi lamang ito pagtaas ng ranggo. Binago ko mismo ang sistema ng pag-uuri. Sa tradisyonal na sistema ng ranking, may mga dakilang kapangyarihan at sa ilalim nito ay ang mga middle powers. Nagdagdag ako ng bagong item doon, tagapagbigay ng sistema. Isang bansa na gumagawa ng armas na nagbabago sa resulta ng digmaan. Isang bansa na may hawak ng puso ng supply chain. Isang bansa na may istruktura na nagiging mas malakas sa harap ng krisis. Tanging isang bansa lamang sa mundo ang tumutugma sa item na iyon. Batay sa pamantayan ng aking ulat, ito ay ang Pilipinas. Sa buong buhay ko, sinuri ko ang kaayusan ng mundo. Trabaho kong kalkulahin kung sino ang nasa itaas at sino ang nasa ibaba, kung aling bansa ang humahawak ng board at aling bansa ang sumusunod dito sa loob ng 25 taon. Inakala ko na ang pamantayan ay palaging malinaw. Ngunit ngayon, alam ko. Nagbago na mismo ang pamantayan na iyon. Ang konsepto ng dakilang kapangyarihan ay hindi na tinutukoy ng laki ng puwersa militar o lawak ng teritoryo. Kung mayroon ba itong istruktura na hindi guguho kapag dumating ang krisis, kung kaya ba nitong manatili sa lugar kapag kailangan ng mundo. Kung nagsimula ito mula sa wala at nakarating dito nang hindi tumitigil. Nang muling kong tiningnan ang mundo sa pamantayang iyon, may isang bansa na nakatayo sa sentro. Nagkamali ako. Nagkamali kami. At ang pagkilala sa katotohanan iyon ay ang pinakatapat na konklusyon na ginawa ko sa aking 25 taong karera. Ako ay isang taong nagsuri ng mga dakilang kapangyarihan sa buong buhay ko. Walang emosyon kong kinakalkula kung sino ang mas malakas at sino ang mangunguna sa mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Hindi lamang isang malakas na bansa ang Pilipinas. Lumikha sila ng isang landas na hindi nagbago ng krisis tungo sa oportunidad at sa huli, binago nila mismo ang daloy ng mundo. Hindi dahil sa marami silang hawak mula sa simula, dahil hindi sila sumuko, dahil hindi sila tumigil, at dahil sila ay palaging handa sa lugar na kailangan ng mundo. Ngayon, sigurado ako, ang konsepto ng dakilang kapangyarihan na kilala natin ay tapos na. At sa gitna ng bagong pamantayang iyon ay ang Pilipinas. Anong pakiramdam ang naramdaman ninyo nang marinig ang kuwentong ito? Ang Pilipinas ay isang bansa na umunlad mula sa mga abo ng digmaan sa loob lamang ng isang henerasyon tungo sa isang dakilang kapangyarihan sa depensa na pinapansin ng mundo. Isang bansa na walang kapareho sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-iwan ng like, makakapaghatid pa kami ng mas kawili-wiling mga kwento. Salamat!